Hindi ko ako maninermon sa umaga ito. Ito po ay isang ano lamang, paalala or uh, today is Mother's Day and most of us here are mothers. This is your day. And hindi ko po kayo sisamo. Ito pong lesson na ito mga kapatid, ang title po is The Importance of a Mother's Influence in the Lives of Their Children. Ito po ay naituro ko last year, Mother's Day. And I don't know kung natatandaan pa ninyo, ito po ay contrast between two mothers in the Bible. Isa pong paghahambing ng dalawang klaseng ina. Una po, si Eunice, pangalawa si Atalaya. Kaya po, Eunice versus Atalaya. Makikita po natin maya-maya mga kapatid. At from this lesson, I hope we will be reminded of the importance ng isang ina. Hindi lamang sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, kundi sa paghubog ng mga anak bilang isang mamamayan na mabuti at may takot sa Diyos. So, there is a saying, and I know it, you've heard of this already. The hand that tracks the cradle is the hand that rules the world. Ang ibig pong sabihin, yung kamay na nag-alaga sa isang munting sanggol ay napakahalaga ang role ng kamay na yan. Because if the child becomes a ruler one day, kung paano siya maging isang ruler, that is because of the way that his or her mother developed or reared him or her. So, tingnan po natin yung dalawang ina. Si Eunice. Sino po nakakakilala kay Eunice? Mother of Timothy. Oh. Alam na alam po natin yan. No? Si Eunice po. Si Atalaya, halimbawa. Sino po nakakilala kay Atalaya? Kaninong nanay siya? Si Eunice po, kilala niyo nanay ni Timothy. Ha? Tama po. Si Eunice, nanay ni Timothy. Si Atalaya naman, nanay ni Ahazaya. Sino po si Ahazaya? Makikita po natin maya-maya. Unahin muna natin si Timothy. We all know who Timothy is. He is a faithful servant. In fact, the Apostle Paul calls him my own son in the faith. Hindi naman siya anak ni Apostol Pablo Kaya lang, ang tawag sa kanya ni Apostol Pablo, anak. We can read that in 1 Timothy chapter 1 verse 2 and 2 Timothy chapter 1 verse 2. Yung dalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa kanya mismo. Ang kanyang heading, and to Timothy, my own son in the faith. To Timothy, my dearly beloved son. Ganyan ang turing ni Apostol Pablo sa kanya. Bakit? Because he traveled with the Apostle Paul and worked with the Apostle Paul.
in the spreading of the gospel. Napakabata nitong binatang ito. Pero kasama na ni Apostol Pablo sa paglalakbay at pangangaral ng Ebanghelyo. Tinawag pa niyang fellow worker. Why? Because kasama na nangangaral ng Ebanghelyo. And this Timothy, is the best example of a young man, a young people. Pinakamaganda example ito. That there is no age too young to serve the Lord. Hindi mo pwede sabihin, bata pa naman ako. Saka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag medyo nagkaedad na ako. No, there is no age too young to serve the Lord. Kaya nga po dapat yung mga anak natin sinasama natin sa person. Sinasama natin sa gawain ng Panginoon. Why? Because as early as yung edad nila napakabata pa, nakituloy na natin sila. Ito po si Timothy, nung kasama ni Apostle Paul. Teenager po ito. Ang edad po niya, nasa 15 to 18. Ganun po yung edad niya. Kaya nga po, doon sa first letter of the Apostle Paul, 1 Timothy chapter 4, verse 12, sabi niya kay Timothy, wag nawang, let no man look down on you because you are young. Sabi po doon sa ibang translation. 1 Timothy 4:12, sabi po, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Ibig sabihin, bata pa talaga ito si Timothy. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Be an example to the believers. In word, in your conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity. Hindi ibig sabihin na bata ka pa, hindi ka pwedeng maging example. Ito po si Timothy. Shining example of a young people serving God. Even at a young age, mga kapatid, balitang, kilala na ito si Timothy ng mga iglesia sa Lystra and Iconium. Sabi po sa Acts 16, nung sila Apostol Pablo ay dumating sa Derbe at saka sa Lystra, ang sabi po dyan, behold, there was a certain disciple who was named Timothy. Tingnan po ninyo ang kanyang ama ay isang Hudyo, Jewish. No. Ang kanyang ina ay Jewish. Ang tatay niya, Greek. Ibig sabihin po mga kapatid, ito po mga Greek, mga Griego, these are Gentiles. They don't believe in God. Di ba mga Greek? Ano mga pinapaniwalaan nila? Yung mga gods and goddesses ng ancient Greece. Andiyan sila. Zeus, yeah. At kung ano-ano pa, mga sila Apollo, Athena. Yun po ang mga pinaniniwalaan niya. At makita po natin dyan na doon pa lang sa bahay nila, meron ng clash of religion. No? Ang tatay niya, Grego, Greek mythology, pero ang nanay niya, Jewish, Hudyo.
nananalig sa totoong Diyos ng Israel. And verse 2, ang sabi diyan, he was well spoken of by the brethren who were in Lystra and Iconium. Balita, sikat po ito. Kumbaga na napag-uusapan. Kilala mo ba si Timothy? Kasama ni Pablo. Parang ganun. Siguro sila. Yun. Oo. Nakakabilib yung batang mo. Batang-bata pa lang kasama na ni Pablo. At mabait yun. He was well spoken of. At a young age, hindi naman magiging ganyan si Timothy, mga kapatid. Timothy would not have become that faithful disciple if not for his mother Eunice and grandmother Lois. Mababasa po natin yan sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi po ni Apostle Paul dyan kay Timothy nung sinusulatan niya, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Dito pala mga kapatid, makikita na natin the influence of a mother. No? Yung nanay ni Timothy na si Eunice, siya nag-influence sa kanya na maging faithful. Bakit? Yung nanay niya na-influence din ng kanyang nanay na si Lois. And both women, the mother and the grandmother, have this influence, this impact, no? Dito po sa binatang ito. Kaya the reason why Timothy grew up to be a man of sincere faith is because he was raised by godly mothers. Yun po ang dahilan, mga kapatid. Lumaki siya sa bahay na ang nagpalaki sa kanya, ang naghubog sa kanya, ang nagpapaalala sa kanya ay mga ulirang ina. Godly mother. Now, let us consider the other person. Si King Ahaziah. Hari po ito, mga kapatid. King of Judah. Ahaziah, King of Judah, is one of those, mind you, Israel have been ruled by many kings. Many kings, maraming hari. And only a handful have been good kings. Ilan lamang yan, mga mababait na hari. Almost all of them are bad or wicked kings. Ilan lamang yan, mga mabubuting hari, mga kapatid, si Asa, si Hezekiah. Yan lang ma-recall kong dalawa eh. Pero sabi ko nga po, handful lamang yan. Ilan lang yan. And one of these evil or wicked king is Ahaziah. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 22 verse 4, he did evil in the eyes of them. Kasi yung mga advisor ng kanyang ama, which is an evil king also, they became his advisor. So minana niya lang din yung kanyang ano. And not only that, we will see later, why? Anong reason? Bakit siya naging
wicked or evil king? Ha? Bakit siya naging masama? Dahil ba sa kanyang mga advisor? Hindi po. Malaki na siya niyan eh. Nung naging advisor niya yung mga yan eh. Ano po ang reason? Because he was raised. Yun po ang rason. Pinalaki siya ng ina na masama. Sabi naman, Brad, yung word na masama. Tingnan natin. Tingnan natin. Umpisa natin sa kanyang lola. Yung nanay ng kanyang nanay. Do you know Jezebel? I know you know Jezebel. Yan ang kanyang lola. O, ibig sabihin, etong lola niya, yun ang nagpalaki ng nanay niya. Jezebel, you know Jezebel. She was the wife of King Ahab of Israel. At hindi siya Hudyo. She was not an Israelite. She was a Phoenician princess. And they worship other gods. Kaya nung nakapagkasama sila ni Ahab, she promoted the worship of false gods. She opposed and persecuted the prophets of God. Maraming ipinapatay na propeta yan. Hindi nga lang yan na ipapatay si Prophet Elijah dahil nagtago. Itinago ng Diyos. She manipulated and led Israel into sin. Yung mga kapatid, napakasama. Kaya nga po, merong tinatawag sa the spirit of Jezebel. Fact of the matter, she was even mentioned in the book of Revelation. No? Nung binibigay yung pag ano ng Diyos sa iglesia ng Thyatira, ang sabi ng Diyos through the Apostle John, sabi niya doon sa iglesia ng Thyatira, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel. Eh nang maisulat itong Revelation, mga kapatid, daang-daang taon nang patay si Jezebel. But the spirit of Jezebel lives on. Kaya po, pag nagkaanak kayo, huwag niyong papangalan ng Jezebel. Sapagkat ang pangalan ng Jezebel ay associated with wickedness. Kasamaan. Talagang masama ito. Yan ang symbol ng wickedness, Jezebel. No? Tingnan po ninyo ang kanyang ginawa. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to idol. Yung idol worship, siya po ang nag-introduce niyan doon sa sa pamumuno ng kanyang kasawang si Ahab. Kaya galit na galit ang Panginoon sa bansang Israel because they turned to idolatry. They worship Baal. Napaka-sama nitong Jezebel ito. At yan po, dahil dyan, ang anak po ni Jezebel na naging nanay ni Ahazaya ay si Atalaya. Isipin nyo na lamang, kung ang lola ay napakasama at ang itinuturo sa kanyang, kahit sabihin natin hindi tinuturo, kundi yung nakikita, kung ikaw anak, nakikita mo ganyan ang gawain ng iyong magulang o gawain ng iyong ina, syempre, naturalmente, yun ang ma-adapt mo, mga kapatid. Yan po na-adapt nitong si Atalaya, yung kasamaan ng kanyang ina. No? In 2 Chronicles, ano ba na? 2 Chronicles chapter 22 verse 3.
This is how the Bible describe Atalaya. Sabi po sa NIV, she encouraged her son to act wickedly. Yung Panginoon ganon, i-encourage mo yung anak mo na magpakasama? O sa New King James Version, for his mother advised him to do wicked. Naging advisor ka pa ng anak mo sa paggawa ng masama. Nakakilabot mga kapatid. Yung mga ganyang klaseng ina. No? No wonder, yung kanyang anak, naging masamang hari. No? So, tingnan natin. I-contrast uli natin mga kapatid. Godly mothers, yung lola ni Timothy at saka yung kanyang ina. Idagdag nyo na rin dyan, yung pinag-aralan natin kanina. Yung nanay ni King Lemuel. Huh? Proverbs 31. Yung dapat ang maging ina. Eh, iba ito si Azaya eh. Yung nanay mo at saka lola, napakasama. Si King Lemuel, maswerte. No? Napakabuti ng kanyang ina. Pinayuhan siya. Mag-ingat sa mga babae. Huwag uminom ng mga nakalalasing. No? Maging makatwiran at maging matwid sa pakikitungo sa mga tao at pumili ng virtuous woman. So godly mothers, Lois and Eunice, they produces or influences Timothy to become a godly person. Napakasimpleng mga kapatid. Walang, that is the natural flow of things in this world. Kapag ang iyong influence sa iyong mga anak ay mabuti, magiging mabuting tao yan. Sabihin niyo, bakit yung si ganito? May mga exception. May mga tao na napalaki mo ng mabuti, pero napariwara, napabarkada sa mga na-influensyahan ng mundo, naging makamundo. But if you raise your child to be godly, naturalmente, matutulad yan kay Timothy, who was raised by godly parents, godly mothers, to be a godly person. Samantalang itong ungodly and wicked mothers, si Jezebel at si Atalaya, they produced an ungodly, a wicked, and evil king in the person of Ahazai. Baka sabihin niyo, kapatid, wala naman sigurong nanay na ganyan. Nakakaya nitong dalawang to, si Jezebel at saka si Atalaya. Totoo, mga kapatid. Bibihira po yung mga ganyang nanay. Yung i-encourage ang anak na gumawa ng masama. Bibihira yan. But, you know what? If you are an indifferent and unconcerned mother, you will still produce an ungodly child. What do we mean by indifferent? Yung bang wala kang pakialam, wala kang concern, wala kang paki. Hayaan mo yung iyong anak na, sige lang, gawin mo lang gusto mo. Di ba? May mga ina, may mga magulang na ganun. At yan po, mga kapatid, ang iwasan. Being indifferent. No? May mga napapanood na ako sa social media. Yung nasa counter, tapos yung anak, ginugulo yung
Tapos yung ina nandito katabi ng bata, hindi sinasaway. Marami pong ganyan. Yung tinitingnan lang ng mga magulang, yung kanilang mga anak. Tinitingnan lang ng mga nanay, yung kanilang mga anak na gumagawa ng kabalbalan. Tinitingnan lang. Kaya mo, bata pa naman yan eh. That is indifference. That is being unconcerned. Kapag ka ang ugali ng isang ina ay ganyan, more often than not, mga kapatid, ang bata ay lalaki na masama. Kaya, let us not be indifferent or unconcerned. Yun pa parang wala kang pakialam. So, you see the contrast between godly mothers and indifferent and unconcerned mothers, or kagaya din itong dalawang ito. So, ayan, meron pong kasabihan na ganyan. If we don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that is. Kapag hindi natin daw itinuro sa ating mga anak kung sino at ano ang Diyos, merong iba na magtuturo ng taliwas. Also, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them. Kapag kayong mga anak po natin, hindi natin tinuturuan na sumunod sa Diyos, abay, ang sanglibutan nito ang magtuturo sa kanila na huwag sumunod. The highest privilege and purpose of being a parent is to lead the child. Yan po ang highest calling ng mga magulang. Palakihin ang mga anak sa takot at saway ng Panginoon. Kaya nga po, di ba? Sabi nyo sa Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart. Napakagandang proverb. We go to the conclusion, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, maiksi lang eh. Conclusion. Mothers play the most important part. Hindi po a very important part. Pinalitan ko po. Importante ang role ng nanay sa tatay. Kasi sabi nga ni Brother Nelson nung last Sunday, madalas nasa labas ang mga tatay. Madalas ang kasama ng mga anak ay yung nanay. Mothers play the most important part in the upbringing of their children. That is why mothers are given that responsibility by God to discipline, to rear and teach their children in the way of the responsibilidad po ng ina. At ang mga nanay who are indifferent or unconcerned and let their children have their own way are most likely to raise spoiled brats and undisciplined individuals. Kaya sa mga nanay at mga magiging nanay, please follow the example of godly mothers like Eunice and Lois if you want your children to become like Timothy, who is a godly person. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And sana po ay nakapagbigay ng reminder, paalala sa bawat study
Hindi lamang po sa mga hindi, kundi sa lahat ng mga parents and guardians. Tayo po iaawit ng isang himno, and then Brother Sanbar will lead us with the Lord's Supper. Thank you. Bago tayo magpatuloy, kumawag tayo sa hymn number 288. 288. The Lord's Supper. That dreadful night. Ready? Sing. That dreadful night. Before his death, for sinners slain, love was made. It's all your day. Lord, and to sweet. 1, 2, 3, 4, 3, thy Son is Lord, himself and sound to all round spring. Tayo po ay dadako sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pagkakatipon. Ito po ay ang dulang ng Panginoon at akin pong babasahin ang mga talatang may kinalaman po sa ating gagawin sa pagkakataon. Ito po ay nakasulat sa aklat ng San Mateo, ang kabanata po ay 26 at ang talataan ay 26. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumungkot si Jesus ng tinapay. At